Hi, soon to be registered public servant. This is Moimi Cantoria. Passer po ako ng Civil Service Exam Professional and Sub-Professional level at gumagawa po ako ng videos kagaya nito para tulungan kang pumasa rin sa Civil Service Exam. At dahil nga 1 week na lang po bago ang exam, malamang meron pong ilan sa atin na hindi pa alam kung ano yung dapat gawin sa last 7 days before yung exam. At sa video na to, i-share ko sa iyo ang lahat ng dapat mong gawin para siguradong prepared ka, smooth yung process ng pagsagot mo, and at the same time, hassle-free, and may mga guidance ka rin or guide ka rin para sure na pumasa ka sa exam. So if you're interested, make sure to watch this video until the end, especially yung tip number 6 dahil for me, sobrang importante po nito. So yeah, let's begin. Alright, so 1 week before the exam, ang kailangan mong gawin ay i-confirm mo yung mga exam details. Kailangan wag tayong umasa sa memory. For example, dapat alam na agad natin yung ating ONSA or online notice of school assignment, which is nare-release naman yan ng Civil Service Commission 1 week before the exam or earlier pa nga. Dapat alam nyo yung exact location ng iyong school assignment. Dapat alam mo kung ano yung daan papunta doon, ayun yung sasakyan mo papunta doon. If possible, dapat mag-Google Map ka just in case first time mong makapunta sa lugar na yun o kaya naman 1 week before the exam ay mag-site visit ka na or mag-inspect ka na, pumunta ka na doon para at least alam mo kung ilang oras yung transportation mo papunta doon and para makalculate mo rin kung ilang oras yung prep time mo. So dapat as early as 6:30 AM ay nandun ka na sa venue para maiwasan na mapagsarahan ng pinto. 1 week before the exam, ang next mong gagawin ay iwasan ang mag-cram before the exam. May mga iba kasi na medyo pasaway, kung ikaw yun, ay naku, mag-comment ka sa baba, char. Hindi. Ang iba kasi sa atin ay 1 week before the exam lang, saka magre-review kasi na-underestimate natin yung civil service exam, iniisip ng iba na madali lang naman, kaya sige, 1 week before the exam, which is wrong. I believe maling approach yon sa pag-review. Dapat nga 3 to 6 months before the exam ay nagre-review ka na. So if I were you, sa last 7 days, chill ka na lang pero mag-focus ka sa mga topics na alam mong lumalabas talaga like vocabulary, reading comprehension, logical reasoning. Kung sa professional level naman, mag-focus ka sa clerical ability kasi ang taas ng percentage niyan, I believe nasa 35%. And also mag-focus ka rin sa basic math problems like ano nga ba yung mga basic fraction, meron tayong percentage, and mga word problems. Hindi po yan nawawala. So, number 3 na gagawin natin 1 week before the exam ay i-practice po ang proper time management. Alam naman natin na sa sub-professional level, 165 items po ang kailangan nating shadean or sagutan. 170 items naman sa professional level. Ibig sabihin, maaari kang mag-practice ng like mock exam for at least magsagot ka ng 50 questions for at least 45 to 50 minutes. Dapat masagutan mo na yung questions na yon. And yung golden rule natin dyan sa pagsagot ay mag-umpisa po tayo sa pinakamadali. Huwag po tayong ma-stop. So let's say, feeling mo 5 minutes ka na sa isang question tapos di mo pa rin talaga masagutan, balikan mo na lang po yun, okay? Therefore, na kailangan mong gawin 1 week before the exam ay iwasan na ang pagpupuyat. Kung matutulog ka, dapat before 11 p.m. as early as 9 to 10 p.m. dapat natutulog ka na and gumising ka as early as 5 a.m. 4 a.m. to 5 a.m. para may time ka pa to prep para at least 6:30 nandun ka na sa mismong testing venue. Okay, so yung number 5 na kailangan natin gawin 1 week before the exam na kailangan natin i-prepare as early as now is yung mga gamit na dadalhin natin sa mismong exam. Mula sa damit na susuotin mo, lahat talaga, yung IDs na gagamitin mo, yung ballpens na dadalhin mo, I suggest na hindi lang isa yung dalhin mong ballpen, kundi dalawa, para just in case hindi gumana yung isa, meron ka pang kapalit. I-ready mo na lahat ng kailangan 1 week before the exam para maiwasan yung stress kasi sabi mo, saan ko ba nilagay yun, di ba? So, mas stress ka pa kung the night before ka pa bago mag-prepare. Sometimes, we tend to do those things, especially sa mga lalaki. Kung kailan paalis na, saka pa lang nila i-ready, tendency makakalimutan. So, 1 week before the exam is the best time to prepare all of your belongings. Tip number 6, alright, number 6 na kailangan natin gawin 1 week before the exam or actually kahit nga hindi pa 1 week before the exam, ito yung sinabi kong pinaka-importante. Iwasan po natin ng stress at negativity kasi nakaka-attract po yan ng negative score. Alam nyo ba, pro tip, passer po ako ng both levels and first taker po ako parehas. And
in-envision ko po talaga sa sarili ko, like na-imagine ko na po talaga na pasado po ako sa exam kahit wala pa yung result. I mean, mina-manifest ko na kasi kung ano yung mina-manifest mo, kung ano yung pininiwalaan mo, pinagdadasal mo, or kung ano yung hangarin mo talaga, aba magkakatotoo yan basta sincere. So, iwasan natin ang negativity, iwasan nating i-compare yung sarili natin, iwasan nating sabihin na mahirap 'to, hindi ako papasa, something like that. So, choose to be positive at all times, and yung ginagawa ko rin is nagpe-pray talaga ako before the exam, during the exam, and even after the exam while waiting sa result, everyday pa rin ako nagpe-pray, and thanks God dahil binigay niyo yon sa akin in just one take. So, I also wish the same for you. So, make sure to avoid stress. Okay? Number 7 na kailangan mong gawin at least 1 week before the exam ay mag-practice ng proper shading. Alam mo ba na maraming bumabagsak dahil lang sa maling pagshi-shade ng answer sheet. Iwasan po natin na lagpas ang ating pagkaka-shade sa bilog. Tapos iwasan din natin yung kulang naman, yung hindi mo nalagyan ng black ink yung buong bilog. At huwag din didiinan masyado yung ballpen na tipong mabubutas na yung sheet. Kasi baka hindi pa mabasa ng Scantron machine yan. Pero pro tip pala, just in case yung sagot mo sa question number 1 ay gusto mong palitan dahil na-realize mo mali palang letter yung napili mo or na-shadean mo, pwede mong i-cross out yon, i-extend mo, tapos pili ka ng isa pang letter or isa pang letter tapos yun. Actually, ginawa ko yun ng sub-professional level and I thought makaka-apekto yun or like way yun para bumagsak. But no, pumasa pa rin ako even if meron akong corrections. So, you can try it as well just in case. Number 8 na kailangan mong gawin before the exam or 1 week before the exam ay magkaroon ka dapat ng strategy kung paano ka mapapasa sa exam. So, pwede kang mag-research online kung ano-ano nga ba yung mga strategies. I believe sobrang daming resources online kung paano ka nga ba makakapag-strategize. As for me, kung ako, pipiliin ko yung subject na paborito ko. For example, favorite ko yung subject na English. So, doon ako magfo-focus sa reading comprehension, analogy, and those. Basta sa favorite ko or pinakamadali para sa akin, then doon ako magfo-focus. Yung mga difficult naman, yung mga mahihirap, alam ko na magko-consume ng time yun at time yung kalaban natin. So, I would suggest na mag-skip ka muna kung tingin mo 3 to 5 minutes ka nang nakatingin doon, tapos balikan mo na lang later on. Also, i-check po natin yung answer sheet carefully from time to time. Make sure na tamang number yung sinishadean mo. Minsan kasi nakakaduling sa sobrang dami, 'di ba? Minsan nasi-shade natin yung let's say number 30 pero sagot pala natin yung sa number 31. So paano na lang pala kung nagkamali ka or naskipan mo ng isang number yung sagot mo, edi mali na lahat yun. So yun, be very careful. Also check your time from time to time. Make sure na may watch ka kahit yung simpleng watch lang, wag yung electronic ha, kasi baka ipagbawal pa, 'di ba? So, ayun, check mo every 30 minutes just to make sure na tama yung pacing mo sa exam. Yung parang nama-match mo yung pacing kasi sa professional level, for example, 3 hours and 10 minutes lang. So, malay mo, 2 hours na pala, pero two categories pa lang yung nasasagutan mo. So, yun, dapat alam mo rin yung kung anong oras na. Though, nag-remind naman yung proctor from time to time. Number 9 na kailangan mong gawin before the exam ay siyempre alagaan ang ating sarili. Huwag tayong magpapastress, iwasan yung pagkain ng junk foods, iwasan yung mga activities na tingin mo magkakasakit ka, like for example, magpapagod ka, like magba-basketball ka tapos iinom ka ng tubig, tapos 'di ba may chance na magkaubo ka or something like that. So, iwasan po natin 'yan. Healthy foods dapat, enough sleep, kung kailangan mong uminom ng milk before sleeping, do that as well to calm your mind and all. And lastly is number 10, kailangan mong gawin 1 week before the exam ay baguhin yung mindset mo. Isipin mo na hindi dahil sa hindi ka matalino, hindi ka napapasa, nasa disiplina yan, nasa pagpupursige, and nasa preparation. Proper preparation is the key talaga. Although, hindi enough ang 1 week, kaya yon, make sure to do your best, chill, chill na, huwag na masyadong magka-cram, ano ka na lang, chill na lang. Ako 1 week before the exam actually nagwo-work ako nun nung professional level ako. So super hectic ng schedule ko nun, but I still made time to review. And yun lamang po, I wish you all the best. Best of luck sa darating na exam.
And yeah, comment below if you have questions, clarifications, and any feedback. Ma-appreciate ko yan. So yeah, I'll talk to you next time. Bye!